Ano ang iyong gagawin kung nasaksihan mo na iyong pinakamamahal sa buhay ay nasa panganib? Kakayanin mo kayang labanan ang gustong pumatay sa iyong mahal sa buhay? Mga kaibigan, sa kwentong ito ipagpatuloy natin ang tungkol sa kwento na isang sigbin na kung saan walang ibang gagawin gumambala sa katahimikan ng isang lugar. Isang taon na ang lumipas mula nang talunin ni Ramon at Mang Isko ang sigbin. Bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit ang tahimik na gabi ay muling nabalot ng takot. Isang umaga, si Ramon ay abala sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Nakangiti silang mag-ama habang nagtatanim ng palay. "Ramon, anak, ang laki na ng itinulong mo sa akin. Mula nang nangyari yung insidente, napakalaki na ng pinagbago mo, anak." "Itay, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo ni Inay. Ayokong maranasan nating muli ang takot na iyon." Tumango-tango na lang ang ama dahil sa sinabi ng anak. "Tama ka, anak. Pero hindi mo na kailangan mag-alala. Tapos na ang kwento ng sigbin." Ngunit habang sila ay nag-uusap ng masinsinan, ay biglang meron silang narinig na malakas na kalabog mula sa gilid ng gubat. Ang mga ibon ay nagliparan. Tila ba may dumating na kakaiba. "Itay, ano yun?" Hindi ko alam, anak, pero mas mabuti nang tingnan natin." Papalapit sina Ramon at Mang Isko sa pinagmula ng tunog. Sa kanilang harapan, natagpuan nila ang isang malaking puno na bumagsak. Tila ba hinila mula sa ugat. Sa ilalim ng puno ay may isang piraso ng balat na tila nagmumula sa isang hayop. Ngunit kakaibang itsura. "Itay, ito ba'y mula sa sigbin?" "Hindi ako sigurado, Ramon. Pero kakaiba ito. Parang balat ng isang nilalang na hindi dapat nabubuhay." Biglang may narinig na halakhak mula sa malalim na bahagi ng gubat. Ang halakhak ay pamilyar, mas mababa at mas nakakilabot kaysa dati. "Akala nyo ba tapos na? Muli akong nagbalik at mas malakas pa kaysa dati." Tumigil ang hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. Naglakad si Ramon pabalik, ngunit natapakan niya ang isang sanga, dahilan upang bumalik ang takot sa kanyang dibdib. "Itay, kailangan nating umalis." Hindi Ramon. Hindi tayo dapat tumakbo. Harapin natin ito ng sabay." Nagsimulang kumulog ang paligid at mula sa dilim ay unti-unting lumabas ang bagong anyo ng sigbin. Mas malaki ito, mas mabilis at mas nakakatakot ang anyo. Ang mga mata nito ay mas maliwanag at ang mga kuko ay mas mahaba at matatalas. Ramdam nyo ba ang takot? Ramdam nyo ba ang pagkatuliro? Ngayon, matitikman nyo ang galit ng lahi namin. Biglang umataki ang sigbin. Mabilis itong tumalon papunta kay Mang Isko. Umatake siya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Mang Isko habang hinila ni Ramon ang kanyang ama palayo. "Itay, kailangan nating makakuha ng tulong. Hindi natin ito kayang labanan mag-isa." "Hindi tayo atras, anak. Labanan natin siya tulad ng ginawa natin dati." "Pero malakas siya ngayon." Mabilis na naghanap si Mang Isko ng paraan. Nakakita siya ng mga tuyong dahon at mga sanga sa gilid ng gubat. "Anak, sunugin natin ang gubat. Kapag nagliyab ito, hindi siya makakalapit." Pero itay, delikado yun. Wala tayong ibang paraan."
Mabilis na kinulikta ni Ramon at Mang Isko ang mga tuyong sangan at dahon at sinindihan ang mga ito. Nagsimulang magliyab ang paligid at unti-unting kumalat ang apoy. Ang sigbin ay nag-aalangan na lumapit, ngunit hindi ito umaatras. Hindi niyo ako matatakasan. Hindi niyo ako matatalo. Biglang nagliyab ang mga puno at bumagsak ang mga ito sa pagitan ni Ramon at Mang Isko. Naglalagay ng barrier sa pagitan nila at ng sigbin. Ramon, ngayon na, habang abala siya. Si Ramon ay mabilis na kumuha ng mga bato at itinapon sa sigbin na nagdulot ng pagkadistract sa nilalang. Nang mapansin ito ang pagkakamali, umatake ito ng buo, ngunit nabulag ng apoy. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Mang Isko ang itak at hinarap ang sigbin. Etong sa'yo! Wala nang sigbin ang magpapahirap sa amin. Hinataw ni Mang Isko ang sigbin ng buong lakas at kasabay ng lakas ng apoy, tumalsik ang katawan ng sigbin sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nagsisigaw ito habang nalulunod sa apoy. Hanggang sa wala nang narinig mula sa kanya. Kinaumagahan, bumalik sina Ramon at Mang Isko sa lugar ng labanan. Wala nang apoy at ang paligid ay natabunan ng abo. Ngunit sa gitna ng abo, may isang bagay na naiwan. Isang piraso ng balat na parang alahas, kumikislap sa araw. Itay, ano to? Hindi ko alam, anak, pero dapat nating itago ito. Maaaring ito ang muling alaala ng sigbin o maaaring simula ng panibagong kwento. Makalipas ang ilang buwan mula sa muling paglitaw ng sigbin, tahimik ngunit mabigat ang atmosfera sa baryo. May kakaibang lungkot at takot na bumabalot sa mga tao at si Ramon ay patuloy na binabagabag ng mga alaala ng nakaraan. Sa loob ng kanilang kubo, si Ramon ay nakaupo sa harap ng lumang baul na pinaglalagyan ng kakaibang piraso ng balat na nakuha nila matapos mapatay ang sigbin. Hawak niya ito habang nakatitig, pilit inuunawa ang ibig sabihin nito. Ano ba talaga ang kahulugan mo? Bakit hindi kita mabitawan? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Isko. Dala ang ilang kagamitan mula sa bukid. Napansin niya si Ramon na tila balisa. Anak, bakit ka nagmumukmuk dyan? Laging nasa isip mo ang bagay na yan? Hayaan mo na at bumalik na tayo sa normal na pamumuhay. Itay, pakiramdam ko hindi pa tapos ang lahat eh. Parang may kulang. Parang may hindi tayo nalalaman. Totoo, anak. Alam ko, Ramon. Pero, paano natin malalaman ang katotohanan? Kinabukasan, napagdesisyonan ni Ramon na magtungo sa pinakamatalinong albularyo sa baryo, si Lolo Biring. Siya ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga sinaunang paniniwala at mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Habang siya ay naglalakad patungo sa kubo ni Lolo Biring, ang kanyang paligid ay napapalibutan ng matataas na halaman at matatandang puno. Lolo Biring, nandyan po ba kayo? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo at lumabas si Lolo Biring, isang matandang lalaki na may mga puting buhok at mahahabang kwintas na may mga anting-anting. Ramon, alam ko kung bakit ka nandito. Ang sigbin na hindi pa tuluyang naglaho, anak. Tama ba? Paano niyo po nalaman, Lolo? Matagal nang nakasulat ang kwento ng sigbin sa mga sinaunang scroll
ng ating mga ninuno. Siya ay hindi basta-bastang naglalaho. Siya ay isang nilalang na konektado sa mga pinakalumang kapangyarihan ng kalikasan. At ang balat na hawak mo ay susi sa kanyang muling pagkabuhay. Napapitiw si Ramon sa balat at tumingin kay Lolo Biring nang may takot. Paano ko po ito pipigilan? Ayokong bumalik siya. May isang paraan, ngunit ito'y lubhang mapanganib, anak. Kailangan mong magtungo sa pinakapusod ng kagubatan, sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Doon, kailangan mong harapin ang espiritu ng Sigbin at i-offer ang balat pabalik sa kalikasan. Ganon ba? At ano naman po ang kapalit nito, Lolo? Kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Kung hindi ka magtatagumpay, ikaw ang magiging bagong katawan ng Sigbin. Sa kabila ng takot, nagpasya si Ramon na sundin ang payo ni Lolo Bering. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa pusod ng kagubatan. Si Mang Isko ay gustong sumama, ngunit pinilit ni Ramon na siya na lang mag-isa ang humarap. Ramon, anak, hindi kita iiwan sa ganitong laban. Ako ang ama mo. Responsibilidad ko ito. Itay, kung sakaling hindi na ako makabalik, gusto kong malaman nyo na ginawa ko ito para sa ating lahat. Kailangan kong harapin ito na mag-isa. Walang magawa ang ama dahil sa desisyon ng anak. Tumango si Mang Isko, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang pigilan ang kanyang anak. Sa uling pagkakataon, niyakap niya ang anak ng maigpit. Bumalik ka dito, Ramon. Bumalik ka sa amin. Si Ramon ay naglakad patungo sa pusod ng kagubatan, sa pinakamadilim na bahagi nito. Habang siya'y naglalakbay, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Ang mga puno ay tila nagiging mas makakapal at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ito na, malapit na ako. Biglang tumahimik ang lahat. Wala nang maririnig kundi ang malalim na hininga ni Ramon. Pagdating sa isang lumang altar na natatakpan ng mga ugat at lumot, inilabas niya ang piraso ng balat at inilapag ito sa altar. Habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon, ay may naririnig siyang bulong mula sa paligid. Tila mga boses ng mga sinaunang espiritu. Sa gitna ng mga ito, isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa altar. Isang anyo na pamilyar kay Ramon. Ang Sigbin, ngunit mas mahinang anyo nito. Bakit mo ako ginising, tao? Bakit mo ako binabalik? Hindi kita ginising para mabuhay ka muli. Nais ko itong tapusin ng tuluyan. Ang kaluluwa mo ay kailangang bumalik sa kalikasan upang hindi na ito muling makagawa ng kasamaan. Tumawa ng malupit ang Sigbin, ngunit may kahinaan sa kanyang boses. Alam nitong mahina na siya, ngunit hindi ito papayag na basta-basta na lang maglaho. Sa tingin mo ba madali akong aalis? Kailangan mo akong labanan, Ramon. At kapag nabigo ka, magiging akin ka. Biglang nagsimula ang mga puno at ugat na gumalaw. Tila sinusubukan sakalin si Ramon. Ngunit sa halip na matakot, huminga siya ng malalim
at humawak sa kanyang dibdib, kung saan naroon ang init ng kanyang tapang. Sa pangalan ng liwanag at mga ninuno, binabalik kita sa kalikasan. Wala ka ng kapangyarihan dito. Biglang nagliwanag ang balat ng sigbin na nasa altar. Nagsimulang nagsama-sama ang liwanag mula sa paligid at naglagablab ito ng matinding liwanag. Ang sigbin ay nagsimulang sumigaw sa sakit. Hindi nakayanan ang kapangyarihan ng liwanag. Hindi! Ito ang aking huling pagkakataon. Unti-unting naging abo ang katawan ng sigbin at ang liwanag ay sumabog sa kalangitan, nagdadala ng kapayapaan sa buong kagubatan. Umaga na. Bumalik si Ramon at sa kanilang baryo. Sugatan, ngunit buhay. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng kanyang pamilya at mga kababaryo na may halong takot at tuwa. Ramon, salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Tapos na, itay. Hindi na babalik ang sigbin. At sa wakas, ang kwento ng sigbin ay natapos na. Sa bawat pagsikat ng araw, alam ng bawat isa na ang kadiliman ay muling napawi ng liwanag. Ngunit ang alaala ng sigbin ay mananatiling paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa anino, kundi sa tapang ng puso. Mga kaibigan, para sa mga susunod na kwento, susundan nyo ang ating channel. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mag-alinlangang mag-like, mag-comment ka sa baba at nang malaman ko na nasusundan mo ang kwento. Kung gusto nyo mapanood at maririnig ang iba pang kwento dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-click sa notification bell para updated ka sa lahat ng ating upload.